Learning the will of God is in the church of the true church of the Bible. Kaya dito ang tinuturuan, hindi lang yung panlabas, hindi yun, mali yung perception ng iba na mahinhin ang damit ng kapatid namin, mahinhin sa labas. Lalo namang mahinhin sa loob. Alam mo kung bakit? Sa ikalawang Korinto 4:16, ganito nakasulat. Kaya nga, hindi kami nangihimagot, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Ang Kristiyano, mayroong dalawang pagkatao in one person. Pagkataong labas, which means the body, at pagkataong loob, which means the inner man. Ang utos sa amin, yung nasa unang Pedro 3:3. Na huwag sa labas ang kanilang paggaya na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ayan. Yung pagkataong natatago sa puso, dadamitan mo rin yun eh. Gaya nung pagkataong nasa labas, yung katawan, dadamitan mo. Sa labas, ang gagayak mo, mahining damit, may katimtiman at hinahon. 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang pagkataong labas, yung katawan, pagsisigayak kayo ng mahinhing damit, sabi niya. May katimtiman, mahinahon. Kaya sa amin, bawal yung nakaborlis na babae o kaya nakalabas ang dede. Hindi naman nagpapasuso, nilalabas yung dede. Mahalay naman talaga yun eh. Mahalay din naman talaga yung nakalabas ang puwit mo. Nasa public place ka. Sabi nung iba, kaya naman ikaw ako nagpapaganda dahil sa mister ko. Pagka mag-gano'n lang talaga, pag uuwi yung mister mo, doon ka lang magpaganda. Ang ginagawa mo, wala naman yung mister mo. Kaya tuloy pinagnanasaan ka ng ibang lalaki dahil kung namamalengke ka, kaya pupunta ka sa kung saan, todo yung pagpapakita mo ng katawan mo, parang karinderyang bukas na pwede lahat ng tao pumasok. No? Pero gano'n mga babae, huwag namang magagalit sa akin. Meron talagang gano'n. Mga halos ubo na. Nauso yan nung araw eh. At tandaan mo ba kung ilang taon yan, kapatid na Daniel? Nung araw kasi, Ibina Valencia, Estela Suarez nagbubules, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, bubot-bubad, nagbobomba. Bata pa ako nun, mauso yan sa Pilipinas. Pero doon sa Amerika, nung mauso yung paglalaglag ng katawan, more or less, ano bang dekada yun? 1960, nung 1960, nauso yung kanta, she was afraid to come out of the locker, she was as nervous as she could be, she was afraid to come out of the locker, she was afraid that somebody would see. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini. So in the locker, she wanted to stay. Ayaw lumabas, nahihiya pa siya dahil nakabikini siya. Nung araw, mga babae, hindi masyado nagbibikini. 1960 na lumabas yung kanta na yan. So, noong 1960, hindi pa kagaya ng mga henerasyon ngayon ng millennials.
na wala nang itinatago, nakadisplay na lahat ng mga bagay-bagay. No? Sa ating panahon, yan noong 1960, tignan mo naman si Paraluman, si Susan Roses, si Amalia Fuentes, at saka si Gloria Romero. Tingnan mo. O kahit yung casual na damit nila, na hindi sila nakabarot saya, walang naka-miniskirt dyan sa mga artista na yun, pagkagagandang artista. Napakagandang tignan. Ngayon, hindi na magandang tignan Alam mo kung bakit? Pag tinignan mo talaga sila, hindi ka na magagandahan. Mag-iinit na ang katawan mo. Dahil dun sa mga sexual insinuations ng pananamit. Kaya sa Kristiyana, sabi, gagaya kang babae ng mahinihing damit. Katawan, ano? Pero sa loob, ang sabi sa 3:4, kundi ang pagkataong natatago sa puso, basahin mo ulit kapatid na Jessica, basahin mo kasama ako. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Dapat yung damit mo sa pagkataong nakatago sa puso mo, may damit din yun na mahinhin. 3:2 ng unang Pedro, taas mo lang. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Ano? Kaya loob at labas ng Kristiyano, dapat may aral, katawan at espiritu, hindi lang sa labas, lalo na yung sa loob. Basahin natin ang sinasabi ng kasulatan na ang mas mahalaga kasi yung sa loob. 7:1 ng 2 Korinto. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos. Ayon, ang nililinis sa iglesia totoo, laman at espiritu, katawan at yung kaluluwa. Katawan at espiritu, hindi katawan lang. Mas mahalaga yung kaluluwa, yung loob. Kasi yun ang tinitignan ng Diyos, yung loob. Pero mahalaga rin yung labas kasi doon naman tumitingin ang mga tao. Ang naglilingkod kasi sa Diyos, naglilingkod siya sa paningin ng Diyos at sa paningin din ng tao dahil hindi ka makakaiwas o obserbahan ka ng tao. 2 Korinto, Kapitulo 8, versikulo 21. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Ganyan ang ugaling Kristiyano, sabi ng apostol. Iniisip namin ang bagay na kapuri-puri, hindi lang sa paningin ng Panginoon, kundi sa paningin ng tao. Pero alam nilang mas mahalaga yung sa paningin ng Panginoon. Pero meron silang pataan sa kapwa, kapatid. Ngayon, ang tanong ni kapatid na Jessica, paano kung nagkulang kayo sa kautusan ng Diyos? Alam mo kapatid, iba yung nagkulang kaysa lumabag. Parang ganito yon para maintindihan mo ako, no? Merong bata, 3 taon, inutusan ng nanay. Anak, kunin mo nga yung pamaypay ko. Ako yung bata, nagtatatakbo pa, di binigay. Okay. Natutuwa ka magulang, bilang 3 taong anak na utusan. Kagaya ng mga apo ko. Ngayon, sabi ng nanay, anak, kunin mo nga ikaw yung aking inumin, nandun sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ng bata, 3 taon. Nadulas, basag yung baso. Hindi natupad yung gusto ng nanay. Pero kung ako hahatol, okay yung bata. Bakit? Pinakita niya, gusto niya sumunod kaya kinuha niya nga yung baso Kaya lang, dahil bata pa siya, mahina pa ang coordination ng kanyang paa, nadulas siya, natapon. Ganon ang ibig kong sabihin. Kami sa iglesia, sumusunod kami ng buong puso. Yun ang aral ng Diyos.
Ngayon, kung nagkulang kami, it just only prove na tao tayo. We may commit mistakes. Maaari kang magkulang. Pero iba yung nagkukulang kesa ayaw talagang sumunod. Iba yung nagkulang ka, nagkasala ka, kesa sa hindi ka talaga tinuruan ng pastor mo. Maraming relihiyon nga, di tinuturo ang utos ng Diyos. Pero dito, tinuturo namin lahat. Utos ng Diyos yun, ituro mo lahat na inyong ituro sa kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. Kalooban ng Panginoong Jesus yun. Teaching them all things whatsoever I have commanded you. Sa Bisaya, magatudlo kanila nga mga nagbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko sa inyo. Sa Ilocano, Isuruyo kadakwada. isuruyo kadakwada nga aywananda dagiti isu amin abanag nga inbilin ko kada kayo. Isu amin lahat ng tinuturo ko. Maraming iglesia di tinuturo yan yung pananamit lang sa iglesia ni Manalo wala namang bawal na damit bawal lang pag nasa kapilya pag labas mo ng kapilya kahit ano isuot mo pwede na. O tingnan mo ito, sa kapilya ang ganda ng damit niya, pero pag nasa kapilyahan siya iba damit niya. Iglesia ni Manalo yan. Ganda ng damit niya sa kapilya, pero pag nasa kapilyahan siya iba damit niya. Kasi di tinuturo nila yung ganong stricto Sa amin, strictly we follow the word of God. Not only for outside for our outward man, but most especially for our inward man. Kapagkat meron tayong dalawang pagkatao sa isang person, mas mahalaga sa Diyos yung loob. Kung nagkukulang man kami, 100% tinuturo namin ang batas ni Kristo. Ituro nyo lahat. Lahat ng inutos ko. Tinuturo namin lahat yan. Pati pananamit, pati pagsasalita, pamumuhay, pagdadala ng pamilya, pakikisama sa asawa. Alam mo kapatid na Jessica, para mahatulan mo kung tama sinasabi ko, hindi. Nanyayahan kita sa Lunes kung loloobin. Meron tayong pag-aaral ng doktrina ni Kristo, mag-uumpisa sa Lunes. Siguro mga 15 gabi tapos na yun. Saka mo mahahatulan, kami ba tinuturoan ba ng buo? Nakakasunod ba kami? 100% masasabi ko sa'yo, tinuturong buo. Kaya lang, mayroong nakasulat sa Biblia na ang tao nakakagawa ng kasalanan. Kung minsan dahil hindi mo alam, minsan nabigla ka, minsan nahila ka ng galit ng masasamang tao, nakagawa ka. Parang si Pedro, inuhuli pa naman si Kristo. Inuha ni Pedro yung itak niya, tinaga si Malco, tanggal ang tenga. O di nagkasala si Pedro. Ibig ba sabihin nun, hindi siya tinuruan ni Kristo. Tinuruan siya, kaya lang nabigla siya. Napapatawad naman yun. Naintindihan mo kapatid na Jessica? Opo, maraming salamat po. Salamat din. Salamat sa pagdalo mo kapatid. Pagpalaing ka nawa ng Diyos. Sana balik ka sa ating indoctrination session. Kapatid na Daniel. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At sa Lukban, Quezon naman po tayo ngayon. Nandun si kapatid na Danny Damales. Kasama po natin mga panahon. Tuloy po yan dyan sa Lukban, Quezon.